Patuloy ngang lumalakas ang halaga ng piso na itala ang 58-month record high kahapon. May surplus din tayo sa balance of payments. Para higit nating maunawaan ang mga ito, natin si Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Magandang tanghali po, Governor. At maging sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo. Maipaliwanag niyo lang po, please, sir, ano po ang kahulugan ng patuloy na paglakas ng piso, lalo na po sa mga connected dito, tulad ng mga remittances at syempre yung export industry? Patuloy na nakakatanggap tayo ng dolyar mula sa ating exports, remittances. Patuloy na pumupunta rito ang mga turista dito sa ating bansa at dun sa mga BPOs, yung mga call centers, animation, transcription, ang lahat ng mga ito ay patuloy na lumalakas. At dahil dito, nakikita natin na ang piso naman ay patuloy na nagiging matatag laban sa dolyar. Opo. Sir, matunog rin po sa balita yung pagkakaroon ng surplus sa balance of payments. Ano naman po yung kahulugan nito at paano po natin ito nakuha or na-attain? Ang ating balance of payments mula pa noong 2005 ay nasa ang ibig sabihin ng surplus, mas marami ang pumasok na dolyar kaysa sa lumabas. At dahil dito, ang inaasahan lamang natin ay ang paglalakas ng palitan ng piso laban sa dolyar. At kung titingnan natin ang 2012, ang preliminary estimate ng Bangko Sentral, yan ay umaabot ng $9 billion. No? So, ito ay sinasalamin ng palitan ng piso laban sa dolyar at nakikita natin lumakas ang piso laban sa dolyar dahil mas marami niyang pumasok na foreign exchange kaysa sa lumabas. Opo. So sinasabi pong mas narrow daw po ang surplus na naitala noong 2012. Ano naman po yung ibig sabihin nito and paano po ito nangyari na naging mas narrow po noong nakaraang taon? Actually, sa akin, halos walang ipinag-iba yan kasi 9 billion, 10 billion, 14 billion, 2007, 2008, ang ibig na sabihin yan ay may surplus. Mas marami na dolyar kaysa sa lumabas. So, ang ibig sabihin yan ay patuloy na naging matatag ang palitan ng piso laban sa dolyar. Kung magkaroon na ng pagkakaiba yan, ilang sentimo lang ang itataas o ibababa ng piso laban sa dolyar kung ikukumpara doon sa mga naunang paglakas ng piso laban sa dolyar. Sir, nababalita rin po na bumaba rin po ang bad loan ratio ng bansa. Ano naman po ang impact nito sa bansa natin sa pakikitungo po sa mga ibang bansa? Ang ibig sabihin ng non-performing loans natin ay mas kakaunti ang hindi nakapagbabayad sa mga bangko. Sa katunayan, ang huling tala noong Oktubre 2012 ay 2% lamang. So kung may 100 pesos na inutang, 20 centavos lamang ang hindi mababayaran. So lumalabas yan, mas marami ang pupwedang ng mga bangko at dahil dito, patuloy ang paglakas ng pag-utang ng mga corporations, households, at iba't iba pang mga nagninegosyo sa ating mga bangko. At ito ang nakatutulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Opo. So, babalik po tayo sa usapan ng remittances. Kanina umaga po, nakapanayan po namin kayo sa aming morning show and napaliwanag po ninyo sa mga manonood kung ano po yung okay sa pagbaba ng presyo ng dolyar kontra, ng piso kontra dolyar. Baka pwede niyo po mapaliwanag ulit sa remittances kung ano yung impact ng pagbaba ng peso versus the dollar. Well, nagiging malungkot ang ating mga overseas workers at ang kanilang mga pamilya dito sa bansa. Ganun din yung mga exporters at mga negosyante natin sa business process outsourcing kasi mas kaunting piso ang kanilang tinatanggap sa bawat dolyar na kanilang tinatanggap mula sa kanilang pag-i-export. Ngayon, bagamat nangyayari yan, may mga positibong epekto ang paglakas ng piso laban sa dolyar. Una, ito nakatutulong sa atin sa pag-manage ng ating inflation. Kung ating matatandaan, at the time that the peso was doing at 55, 56 pesos to a dollar,
napakamahal ng presyo ng gasolina. Ang dahilan nito ay bumagsak ang piso laban sa dolyar, ang ating inaangkat na langis mula sa ibang bansa ay denominated in dollars. Kaya yes. napakalakas ng pag-akyat ng halaga ng gasolina, diesel, maging LPG at kerosene dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung ating pamahalaan, yan din ay nakikinabang sapagkat mas kaunti ang dapat na erase na peso sa mga utang nito. Dahil dito, mas marami ang salapi na maaaring dalhin ng ating pamahalaan sa pagsasaayos ng ating infrastruktura, power, at iba't ibang social safety nets like more educational facilities, more hospital beds sa ating mga public hospitals. Kaya yun din ay nakatutulong sa ating mga kababayan, higit na maraming kababayan natin na makikinabang kung yan ay naisasagawa ng pamahalaan. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag pong muli, Deputy Governor Diwa Gunigundo. Maraming salamat.